Sura Al-Hadid. Ang Bakal. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Lumuluwalhati sa Allah ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan. Siya ang ganap na magkapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sa Kanya ang pagmamayari ng mga kalangitan at ng kalupaan. Siya ang nagbibigay buhay at nagdudulot ng kamatayan. At Siya ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang una at ang huli, ang mataas at ang malapit, at Siya ay maalam sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan sa loob ng 6 na araw, at pagkaraan ay istawa, pumaitaas sa Kanyang trono, sa paraang angkop sa Kanyang kadakilaan. Nababatid Niya ang anumang pumapasok sa kalupaan, at ang anumang lumalabas mula rito, at ang anumang bumababa mula sa kalangitan, at ang anumang umaakyat patungo rito. At Siya ang nasa inyo sa pamamagitan ng Kanyang karunungan saan man kayo naroroon. At Siya ay lubos na nakakakita sa anumang inyong ginagawa. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga kalangitan at ng kalupaan. At sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng mga pangyayari. Kanyang pinangyayaring ang gabi ay pumasok sa araw, at Kanyang pinangyayaring ang araw ay pumasok sa gabi. At Siya ay maalam ng nasa mga dibdib ng tao. Maniwala kayo kay Allah at sa Kanyang sugo, at kayo ay gumugol mula sa anumang yamang kayo ay Kanyang ginawang tagapamahala rito. Kaya, yaong mga naniniwalang kabilang sa inyo, at gumugol sa kawang gawa, para sa kanila ang isang malaking gantimpala. At bakit hindi kayo maniwala sa Allah samantalang ang Kanyang sugo ay nag-aanyaya sa inyo na maniwala sa inyong Panginoon, at Kanyang tinanggap ang inyong tipan, kasunduan, kung tunay ngang kayo ay naniniwala sa Kanya. At Siya ang nagpahayag ng mga malilinaw na ayat, kapahayagan, sa Kanyang alipin, si Muhammad, upang kayo ay hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At katotohanan, ang Allah ay tigib ng kabaitan sa inyo, maawain. At bakit hindi kayo gumugugol sa landas ng Allah, samantalang nasa Allah ang pamana o yaman ng mga kalangitan at ng kalupaan? Hindi magkapantay yaong mga gumugol bago magandap ang pananakop sa Makkah, at nakipaglaban, at yaong mga gumugol pagkaraan ng pananakop. Sila ay nakahihigit sa antas kaysa sa yaong mga gumugol pagkaraan at nakipaglaban. Subalit, sa lahat, ang Allah ay nangako ng isang pinakamabuting gantimpala, at ang Allah ay nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Sino ba siya na maaaring magpautang sa Allah ng isang mabuting pautang upang Kanyang paramihin ito para sa Kanya, at para sa Kanya ay isang marangal na gantimpala? Sa araw na iyon, iyong makikita ang mga naniniwalang lalaki at mga naniniwalang babae. Ang kanilang liwanag ay nasa pagitan ng kanilang harapan at ng kanilang gawing kanang kamay. Ito ay magsasabi, ang magandang balita sa inyo sa araw na ito ay ukol sa mga hardin na nasa mga ilalim nito ay may umaagos na mga ilog, upang doon kayo ay mamamalagi ng walang hanggan. Iyan ang dakilang tagumpay. Sa araw ding iyon, ang mga mapagkunwaring lalaki at mga mapagkunwaring babae ay magsasabi sa mga naniniwala, kami ay inyong hintayin upang kami ay mabahagi na ng inyong liwanag. Sa kanila ay sasabihin, magsibalik kayo sa inyong mga likuran at inyong hanapin ang liwanag, at ang isang dingding ay ilalagay sa kanilang pagitan na mayroong pintuan. Sa loob nito ay naroroon ang habag, at sa labas nito ay naroroon ang parusa. Sila, mga mapagkunwari, ay mananawagan sa mga naniniwala, hindi ba kami ang inyong mga kasama? Sila ay magsasabi, oo, subalit hinayaan ninyong mapariwara ang inyong mga sarili, at kayo ay naghihintay sa aming kapahamakan. At nag-alinlangan
at kayo ay nalinlang ng mga inyong mapagnasang saloobin hanggang dumating ang kautusan ng Allah at ang malilinlang Satanas ay luminlang sa inyo tungkol sa Allah. Kaya, sa araw na ito, walang kapalit o pantubos ang kukuhanin mula sa inyo o mula sa mga di naniniwala. Ang inyong kanlungan ay ang apoy. Ito ay higit na nararapat para sa inyo at napakasamang patutunguhan. Hindi ba dumating ang panahon niyaong mga naniniwala upang ang kanilang mga puso ay mapagkumbabang tumalima sa pag-alala sa Allah at ang anumang ipinahayag na katotohanan at huwag nilang hayaang sila ay makatulad niyaong mga pinagkalooban ng kasulatan noon at lumipas sa kanila ang mahabang panahon, subalit ang kanilang mga puso ay lubhang tumigas at karamihan sa kanila ay mga suwail. Dapat ninyong malaman na ang Allah ang nagbibigay ng buhay sa lupa na dati ay tigang. Aming ginawang malinaw para sa inyo ang mga ayat, tanda, upang sakali kayo ay makaunawa. Katotohanan, ang mga lalaking mapagkawang gawa at mga babaeng mapagkawang gawa at yaong mga nagpapautang sa Allah ng isang mabuting pautang, ito ay idaragdag para sa kanila at para sa kanila ay isang marangal na gantimpala. At yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo, sila yaong nasa hanay ng mga makatotohanan at syuhada, mga martir. Sa paningin ng kanilang Panginoon, kanilang makakamit ang kanilang gantimpala at kanilang liwanag. Subalit, yaong mga di naniniwala at nagtakwil sa aming mga ayat, kapahayagan, sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impyerno. Dapat ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at aliwan at palamuti at pagyayabang sa isa't isa at paligsahan sa pagpaparami ng yaman at mga anak. Ito ay kahalintulad ng ulan na nagiging sanhi ng pagyabong ng halaman na nagbibigay kasiyahan sa mga paningin ng mga manananim. Pagkaraan, ito ay matutuyot. At inyong makikitang nalilinaw ang pagkaraan ay magiging nangagkalat na, dayami, subalit sa kabilang buhay ay mahabding parusa at kapatawaran mula sa Allah at mabuting kasiyahan. At ano ba ang buhay sa mundong ito maliban sa kasiyahang mapanlinlang? Magunahan kayo tungo sa kapatawarang nagmumula sa inyong Panginoon at sa hardin na ang lawak nito ay kasinlawak ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ito ay inihanda para sa mga naniniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo. Iyan ang biyaya ng Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sino mang kanyang nais at ang Allah ang nagtatangan ng dakilang biyaya. Walang dumating na sakuna o masamang pangyayari sa kalupaan at maging sa inyong mga sarili, maliban na ito ay nasa talaan bago pa man namin tuluyang ipatupad ito. Katotohanan, yan ay madali para sa Allah. Upang kayo ay hindi maghinagpis sa anumang umalpas sa inyo, at upang kayo ay hindi magmalaki sa anumang biyayang ipinagkaloob sa inyo, hindi minamahal ng Allah ang mga nagmamagaling at mga mapagyabang, iyaong mga mararamot at nag-uutos sa tao ng karamutan, at sino man ang tumalikod o nagkait. Katotohanan, ang Allah, ang mayaman, walang pangangailangan sa kanyang mga alipin, ang kapuri-puri. Katiyakan, aming ipinadala ang aming mga sugo na may malilinaw na katibayan, at aming ipinahayag sa kanila ang kasulatan at ang timbangan ng katarungan upang mapanatili ng tao ang diwa ng katarungan sa kanilang mga gawain. At aming ibinaba ang bakal na kung saan ito ay isang makapangyarihang sandata sa larangan ng digmaan
at bilang mga pakinabang para sa tao, at upang gawing malinaw ng Allah kung sino sa inyo ang tatangkilik sa Kanya at sa Kanyang mga sugo na hindi nakikita katotohanan. Ang Allah ay malakas, ganap na makapangyarihan. At katiyakan, aming ipinadala bilang sugo sina Noah at Abraham, at aming ginawang ipagkatiwala sa kanilang mga supling ang tungkulin ng pagkapropeta at kasulatan. At kabilang sa kanila ay ang isang napatnubayan, subalit karamihan sa kanila ay mga suwail. Pagkaraan, aming ipinadalang sumusunod sa kanilang mga yapak ang aming mga sugo, at aming ipinasunod sa kanila si Jesus, ang anak na lalaki ni Maria, at aming ipinagkaloob sa kanya ang Injil, Ebanghelyo. At aming itinanim sa mga puso niyaong mga sumusunod sa kanya ang pagmamalasakit at habag, at ang di pag-aasawa sa kanilang iminungkahi, at hindi namin itinagubilin para sa kanila, maliban na ito ay kanilang kusang ginawa upang hanapin ang kasiyahan ng Allah. Subalit, ito ay hindi nila nagawang tuparin sa paraang dapat tuparin. Gayunpaman, aming ipinagkaloob yaong mga naniniwalang kabilang sa kanila ng kanilang gantimpala, subalit karamihan sa kanila ay mga suwail. O kayong mga naniniwala, matakot kayo kay Allah at maniwala kayo sa kanyang sugo, si Muhammad, at katiyakan na kayo ay kanyang pagkakalooban ng dalawang bahagi ng kanyang habag at gagawa para sa inyo ng isang liwanag upang kayo ay tumahak sa tuwid na landas, at kayo ay kanyang patatawarin, at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Magkagayon nga, ang mga angka ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, ay kanilang mapag-aalaman na sila ay walang kakayahang kumuha ng anumang bagay mula sa mga biyaya ng Allah, na ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ng Allah, kanyang ipinagkakaloob ito sa sino mang kanyang nais, at ang Allah ang siyang nagtatangan ng dakilang biyaya.